Disclaimer: ang kwentong inyong mababasa ay hango sa mga kwentong bayan, paniniwala, at mga karanasang isinalay sa inang matatanda. Layunin lamang nito ang magbigay aliw at maghatid ng kilabot sa mga mahilig sa kababalaghan. Sa isang baryo na napapalibutan ng malalawak na kagubatan, nakatira ang isang simpleng lalaki na nagngangalang Elias. Siya ay kilala bilang isa sa mga mag-uling ng kanilang lugar. Bata pa lamang siya ay sanay na siyang magputol ng kahoy, magpatuyo, at magpausok upang makagawa ng uling na siya namang ibinebenta sa palengke. Ang hanap buhay na ito ay hindi madaling gawin, madalas ay nangangailangan ng mahabang oras sa bundok, matinding pawis, at walang kasiguraduhan kung kikita ng sapat upang may maipakain sa kanyang pamilya. Ngunit para kay Elias, wala nang mas mahalaga pa kundi ang tiyakin na hindi magugutom ang kanyang asawa at 3 anak. Sa kanilang baryo, mayroong isang kasabihan na madalas inuukit ng matatanda sa isipan ng mga kabataan. Huwag kayong lalapit sa pusod ng kagubatan, sapagkat doon naninirahan ang mga nilalang na hindi mo maipapaliwanag. Maraming alamat at kwento ang kumakalat hinggil sa kagubatang iyon. May ilan na nagsasabing may mga bampira roon na umiinom ng dugo ng hayop at tao. May iba namang nagsasabi na may mga malignong nag-aanyong tao upang linlangin ang mga naliligaw. Ngunit higit sa lahat, pinaniniwalaan ng marami na ang gubat na iyon ay pugad ng mga aswang, mga halimaw na nabubuhay upang kumain ng laman at maghasik ng takot. Bagamat kilala si Elias sa pagiging masipag, hindi naman siya ganoon kapaniwala sa mga lumang kwento. Para sa kanya, baka ito'y mga paraan lamang ng matatanda upang pigilan ang mga kabataan na lumayo at mapahamak. Ngunit lingid sa kaalaman niya, ang kanyang pagiging mapangahas at kawalan ng paniniwala ang magiging dahilan ng isang karanasang hindi niya malilimutan. Isang araw, matapos ang ilang linggo ng walang gaanong kita, napansin ni Elias na paubos na ang kanilang pagkain. Ang asawa niya, si Aling Marta, ay nag-aalala dahil wala na ring sapat na bigas na maisasaing kinabukasan. Elias, wika ng asawa niya, kung maaari ay dumayo ka na sa mas malayong parte ng gubat. Wala nang kahoy dito sa paligid ng baryo. Baka sakaling mas marami kang makuha doon. Bagamat may pag-aalinlangan, tumango na lamang si Elias. Alam niya na kung hindi siya kikilos, magugutom ang kanyang pamilya. Kaya't kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, dinala niya ang kanyang itak, maliit na sako, at ilang kagamitang karaniwang gamit sa pag-uling. Hindi niya ininda ang malamig na simoy ng hangin at ang dilim ng paligid habang siya ay naglalakad patungo sa kagubatan. Sa kanyang paglalakad, nadaanan niya ang ilang mga matatandang nakaupo sa labas ng kanilang mga bahay. Isa sa kanila, si Lolo Simeon, ay nagsabi, "Elias, mag-ingat ka sa pupuntahan mo. Hindi basta-basta ang gubat na iyan. Marami na akong narinig na hindi na nakauwi mula riyan." Ngunit pumiti lamang si Elias at nagbiro, "Lolo, baka naman mga kwento lang iyan para takutin kami. Matagal na akong nag-uuling, wala pa naman akong nakikitang kakaiba." Hindi na lamang kumibo si Lolo Simeon, ngunit baka sa kanyang mga mata ang pagkabahala. Para bang nais niyang pigilan si Elias, subalit alam niyang wala na siyang magagawa kung talagang determinadong dumayo ang lalaki. Pagdating sa bungad ng gubat, huminto sandali si Elias. Doon niya napansin ang tila kakaibang katahimikan. Wala siyang marinig na huni ng ibon o kahit kaluskos ng maliliit na hayop. Ang tanging tunog ay ang mahihinang hampas ng hangin sa mga dahon. Sa kabila nito, pinilit niyang lakasan ang loob at nagpatuloy siya sa paglalakad. Sa bawat hakbang, pakiramdam niya ay unti-unting lumalayo siya sa mundong alam niya. Ang liwanag ng araw ay tila nagiging mahina habang mas lumalalim ang kanyang nilalakaran. Ang paligid ay unti-unting nababalot ng manipis na ulap na para bang usok na umaagos sa pagitan ng mga puno. Ngunit hindi siya nagpadaig sa kaba, sa halip, inisip niya ang kanyang mga anak at ang kanilang tiyan na kailangang mapunan. Habang mas lumalalim siya sa gubat, hindi niya maiwasang maalala ang mga kwento ng kanyang yumaong ama. Noong bata pa siya, madalas ikwento sa kanya ng kanyang ama ang tungkol sa mga aswang na may kakayahang mag-anyong tao, na madalas ay kamag-anak o kaibigan upang hindi sila mabisto. Naalala rin niya ang payo ng kanyang ama, kung sakaling maramdaman mong may kakaiba sa paligid, huwag kang tumigil. Huwag kang lilingon. At higit sa lahat, huwag mong kalilimutan na magdasal. Ngunit bilang isang taong hindi lubos na naniniwala, piniling ipagkibit-balikat ni Elias ang mga alaala. Para sa kanya, ang gubat ay isa lamang lugar na puno ng kahoy na maaaring gawing uling.
At iyon ang kanyang pakay. Subalit hindi niya alam na sa pagpasok niya ng mas malalim, sisimulan na ng kagubatan ang kanyang nakakatakot na pagsubok. Maagang umaga pa lamang nang magsimulang maglakad si Ka-Elias, patungo sa pusod ng kagubatan. Ang hangin ay malamig at may bahid ng hamog, at bawat hakbang niya sa tuyong mga dahon ay lumilikha ng marahang kaluskos na parang awit ng kalikasan. Sa simula, tila normal pa ang lahat, ang mga ibon ay masayang nag-aawitan at ang liwanag ng araw ay dumadaan sa pagitan ng mga sanga, bumubuo ng mga anino sa lupa. Ngunit habang lumalalim ang kanyang nilalakaran, napansin niya ang unti-unting pagbabago ng paligid. Ang mga huni ng ibon ay nagiging mas bihira, at ang mga anino ay tila mas lumalapad at kumakapal. Sa kanyang balikat ay nakasabit ang maliit na sako at sa kamay ang kanyang itak. Nakasalansan sa kanyang isip ang mga plano kung paano siya makakakuha ng mas maraming kahoy para sa uling. Sa tuwing naiisip niya ang mga ngiti ng kanyang mga anak kapag sila inabusog, lalo niyang pinapalakas ang loob niya. Gayunman, hindi niya maitatanggi na may kakaibang kaba siyang nararamdaman. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumadampi sa kanyang batok, na para bang may malamig na mga mata na nakamasid sa kanya. Habang naglalakad, nadaanan niya ang isang bahagi ng kagubatan na hindi niya gaanong kilala. Ang mga puno rito ay mas malalaki at mas matanda, at ang kanilang mga ugat ay kumikilos na parang mga kamay na sumusubok na abutin ang sinumang mga has pumasok. Doon niya muling naalala ang babala ni Lolo Simeon. Ngunit mabilis niya itong inalis sa kanyang isipan at nagpa siyang magpatuloy. Sayang ang oras kung mag-aaksaya ako sa takot, bulong niya sa sarili. Makalipas ang ilang oras ng paglalakad, dumating siya sa isang malapad na bahagi ng gubat na tila kakaiba. Ang mga puno ay may mga ukit na hindi gawa ng tao, mga hugis na hindi niya maipaliwanag. May ilan ding mga balat ng kahoy na tila may mga marka ng kagat ng isang napakalaking hayop. Hinaplos niya ang isa sa mga marka at nakaramdam ng kilabot. Sa gitna ng kanyang pagmamasid, isang mahinang bulong ang dumampi sa kanyang tenga. Napalingon siya, ngunit wala siyang nakita. Baka hangin lang, sabi niya sa sarili, ngunit hindi maitatanggi na tumindig ang kanyang mga balahibo. Habang lumalakad, nagsimulang mag-iba ang tunog ng paligid. Ang mga kuliglig ay tila humina, at ang kaluskos ng mga dahon ay parang nagiging mga mahinang halakhak. Mas pinilit niyang bilisan ang kanyang hakbang upang huwag magtagal sa lugar na iyon. Pagdating niya sa isang maliit na batis, umupo siya upang magpahinga at uminom ng tubig. Doon niya napansin ang isang matandang lalaki na nakaupo sa kabilang gilid ng batis. May suot itong kupas na barong, at ang mukha nito'y puno ng kulubot. Tahimik itong nakatingin kay Ka-Elias, tila sinusuri ang bawat kilos niya. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nagsalita ang matanda ng may mababang tinig, hindi ka dapat nandito, iho. Lalo na kung wala kang daladalang proteksyon. Nagulat si Ka-Elias ngunit nagpanggap na kalmado. Matagal na po akong nag-uling, lolo. Wala namang nangyayari sa akin. Umiling ang matanda at muling nagsalita, hindi mo alam ang pinapasok mo. Ang mga aswang dito ay hindi katulad ng mga naririnig mo lang sa kwento. Kapag naramdaman nilang may pumasok sa kanilang lupain, hindi ka na basta makakalabas. Ngunit si Ka-Elias, dala ng kanyang pangangailangan at tiwala sa sarili, ay ngumiti lamang at nagpasalamat. Tumayo siya at nagpatuloy sa paglalakad, bagamat sa loob-loob niya, nagsisimula ng mangibabaw ang kaba. Maya-maya, napansin niya ang kakaibang pagdilim ng paligid. Tiningala niya ang langit at nakita na tila biglang nagbago ang panahon. Ang mga ulap ay nagsimulang mag-ipon at tinatakpan ang araw. Sa bawat hakbang niya, mas lumalalim ang katahimikan, at ang tanging maririnig ay ang mahinang tibok ng kanyang puso. Habang tumutuloy pa siya sa pusod ng gubat, isang malabong anino ang gumalaw sa gilid ng kanyang paningin. Napahinto siya at napalingon, ngunit wala siyang nakita. Nang muli siyang naglakad, muling may gumalaw sa kabila. Para bang may mga matang sumusunod sa bawat kilos niya. Upang mawala ang takot, inalala niya ang mga payo ng kanyang yumaong ama, kung sakaling maramdaman mong may ibang presensya, magdasal ka. Hindi ka iiwan ng Diyos. Tahimik siyang bumigkas ng isang panalangin habang patuloy sa kanyang paglalakbay. Paglipas ng ilang oras, napansin niyang hindi na niya matandaan ang mga dinaanan niya. Ang mga punong nadaraanan niya ay tila magkakamukha, at kahit anong liko ang gawin niya, pakiramdam niya ay umiikot lang siya sa parehong lugar. Sa puntong iyon, nagsimulang sumiksik sa kanyang dibdib ang kaba.
Itinaas niya ang kanyang itak, handang ipagtanggol ang sarili kung kinakailangan. Habang sinusubukan niyang maghanap ng landas palabas, isang malamig na simoy ng hangin ang dumampi sa kanya, kasunod ng isang mahinang tawag, Elias, mahaba at puno ng kilabot ang pagbigkas ng kanyang pangalan. Napahinto siya at napalingon sa pinagmulan ng tinig, ngunit wala siyang makita. Ang kanyang mga tuhod ay bahagyang nanginig, ngunit pinilit niyang kumilos ng maingat. Mas binilisan niya ang kanyang hakbang at nagpa siyang maghanap ng mataas na lugar upang makita ang paligid. Ngunit habang patuloy siyang naglalakad, napansin niya ang isang bagay na lalo niyang ikinatakot. Ang mga bakas ng kanyang sariling paa ay tila naglalaho, para bang kinakain ng lupa ang kanyang mga dinaanan. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya nagpadaig. Kinumbinsi niya ang sarili na baka siya lamang ay pagod at gutom na. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, unti-unti na siyang naniniwala na baka totoo nga ang mga kwento ng matatanda, na ang gubat na ito ay hindi karaniwan at may mga matang nagmamasid at nag-aabang sa kanya. Sa paglipas ng mga oras, patuloy na naglalakad si Elias nang hindi na niya malaman kung saan siya dadaan. Sa bawat direksyong tinatahak niya, pakiramdam niya ay umiikot lamang siya sa parehong mga puno at bato. Ang dating maliwanag na paligid ay tila unti-unting nababalutan ng anino. Ang mga sanga ng mga puno ay nagsipagkurba na parabang mga daliri na nagbabantang sasakmalin siya. Habang nag-iingat sa bawat hakbang, bigla niyang narinig ang tila pagaspas ng mga pakpak sa itaas. Napatingala siya, ngunit wala siyang nakita kundi ang mga dahon na bahagyang gumagalaw. Siguro ibon lang yon, bulong niya sa sarili, bagaman ramdam niya ang kakaibang lamig na gumapang sa kanyang bato. Maya-maya, isang mahina at pabulong na halakhak ang sumalubong sa kanyang pandinig, hindi malakas, ngunit malinaw. Napahinto siya at pinakinggan ang paligid. Ang tunog ay tila nagmumula sa likod niya, ngunit nang siya ilumingon, wala namang tao. Sa halip, nakita niya ang isang puno na may mga kakaibang marka, mga pahabang hiwa na tila isinagawa ng isang matalas na kuko. Hinaplos niya ang isa sa mga hiwa at napansin niyang basa pa ito, para bang bagong gawa lamang. Lumakad siyang muli, ngunit sa bawat hakbang ay may mga mumunting bulong na sumusunod sa kanya. Minsan ay tila pangalan niya ang binabanggit, minsan naman ay mga salitang hindi niya mawari. Pinagpawisan siya ng malamig at ang puso niya ay kumakabog ng mabilis. Upang pakalmahin ang sarili, muli siyang nagdasal. Ngunit habang siya ay nagdarasal, mas lalo pang lumalakas ang mga bulong, ngunit bigla rin itong naglaho, iniwan siya sa nakabibinging katahimikan. Sa isang bahagi ng kagubatan, napansin niya ang mga maliliit na bagay na kumikislap sa lupa. Nang kanyang silipin, nakita niyang ito ay mga maliit na buto, tuyong balat, at ilang bahagi ng hayop na tila iniwan ng isang mabangis na nilalang. Ang amoy sa paligid ay nagsimulang magbago, maihalong baho ng nabubulok na laman. Naglakad siya ng mas mabilis, sinusubukang huwag isipin ang mga nakita. Ngunit hindi pa siya nakakalayo ay nakarinig siya ng mahinang iyakan ng isang sanggol. Tumigil siya at pinakinggan ito. Ang iyak ay tila nanggagaling mula sa kanan, sa likod ng ilang malalaking puno. Ang puso niya ay nabalot ng awa at pag-aalala. Sa isip niya, baka may naiwan o naligaw na sanggol sa kagubatan. Kaya't marahan siyang naglakad papunta sa pinagmumula ng tunog. Ngunit habang papalapit siya, ang iyak ay biglang nagbago ng tono. Mula sa mahinang iyak, ito'y naging isang nakakakilabot na halakhak na umalingaw-ngao sa buong kagubatan. Napaatras siya sa gulat at halos mabitawan ang kanyang itak. Ang paligid ay tila nag-iba ng kulay, ang mga puno ay naging mas madilim, at ang hangin ay tila mas bumigat. Sa gilid ng kanyang paningin, may naaninag siyang isang anyo, isang babae na may mahabang buhok, nakasuot ng lumang saya, at nakatalikod sa kanya. "Miss, nandito ka ba?" Mahina niyang tawag. Ngunit hindi kumibo ang babae. Nang muli siyang magsalita, dahan-dahan itong lumingon, ngunit bago pa niya tuluyang makita ang mukha nito, biglang naglaho ang anyo, na parabang usok na tinangay ng hangin. Nangilabot si Elias at napaatras, halos matisod sa mga ugat ng puno. Habang hinahanap ang kanyang balanse, narinig niya ang mga yapak sa paligid niya, mabilis, tila nagmamadali, ngunit wala siyang makitang tao. Pakiramdam niya ay napapaligiran na siya. Sa mga sumunod na sandali, muli niyang nakita ang isang kakaibang marka, ngunit ngayon ay hindi na lamang sa puno, kundi pati sa lupa. May mga bakas ng paa na hindi pangkaraniwan, mahahaba ang mga daliri, at tila may matutulis na kuko.
Ang ilan sa mga ito ay parang bakas ng tao, ngunit ang iba ay mistulang sa hayop. At sa gitna ng mga bakas, may nakita siyang piraso ng tela na tila bahagi ng damit ng tao. Dahil sa kaba, pinilit niyang lakasan ang loob at magpatuloy. Ngunit habang naglalakad siya palayo, isang matinis na tunog ang pumunit sa katahimikan, isang sigaw na hindi niya maipaliwanag kung ito'y sigaw ng tao o hayop. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang mas hinigpitan niya ang hawak sa itak. Sa kabila ng takot, nagpa siyang huwag magpatalo si Ka-Elias. Sinabi niya sa sarili na hindi siya pwedeng bumigay sapagkat kailangan niyang mabuhay para sa kanyang pamilya. Ngunit sa kanyang puso, unti-unti na niyang tinatanggap na baka may katotohanan niya ang mga kwento ng matatanda, na ang gubat na ito ay hindi lamang tirahan ng mga hayop, kundi ng mga nilalang na lampas sa pangunawa ng tao. Ang araw ay nagsimulang lumubog, at ang kagubatan ay naging mas madilim at mas misteryoso. Ang bawat anino ay tila may sariling buhay, at ang bawat kaluskos ay tila may nag-aabang na halimaw. Sa sandaling iyon, alam niyang nagsisimula na ang tunay na bangungot. Lumubog na ng tuluyan ang araw nang mapagtanto ni Ka-Elias na wala na siyang kabisadong direksyon. Ang dating malinaw na landas ay naglaho na, at kahit anong subukan niyang hanapin ang pamilyar na mga puno o bato, tila nagbago ang anyo ng kagubatan. Sa bawat pagliko niya, bumabalik siya sa parehong lugar, isang maliit na clearing na mailumang puno na may mga kakaibang ukit. Doon niya unang narinig ang mga bulong kanina, at ngayon ay muli na naman siyang bumabalik dito na para bang niloloko ng kagubatan ang kanyang mga mata. Habang papalapit ang gabi, ang paligid ay binalot ng malamig na hamog. Ang mga anino ng mga puno ay humaba at kumurba na tila may buhay. Ang kaluskos ng mga dahon ay hindi na basta hangin lang, tila mga yapak ng mga nilalang na nagtatago sa dilim. Ang tibok ng puso ni Ka-Elias ay bumilis, at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Sinubukan niyang huminga ng malalim at palakasin ang loob niya. Kalma lang, Elias, kalma lang, bulong niya sa sarili. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang dibdib, ang kaba ay kumakain sa kanyang lakas ng loob. Mula sa malayo, narinig niya ang tila pag-iyak ng isang sanggol na muling bumalik, katulad ng narinig niya kanina. Ngunit ngayon, may kasamang mababang alingaw-ngao na parang pag-ungol ng isang mabangis na hayop. Napahigpit siya ng hawak sa kanyang itak at nagpa siya na huwag nang sundan ang tunog. Alam niyang baka ito'y isang patibong. Gayunpaman, kahit wala siyang nilalapitan, ang tunog ay tila palapit ng palapit sa kanya. Sa pagmamadali niyang makahanap ng daan, nagsimula siyang tumakbo. Ang mga ugat ng puno ay tila nagsilbing mga patibong sa kanyang mga paa, at 2 beses siyang nadapa, nagkaroon ng gasgas sa tuhod at palad. Ngunit hindi na niya ininda ang sakit, ang tanging nasa isip niya ay ang makalabas. Habang tumatakbo, may mga aninong dumadaan sa gilid ng kanyang paningin, mabilis, hindi malinaw, ngunit sapat para iparamdam na hindi siya nag-iisa. Maya-maya, nakarinig siya ng isang malakas na kaluskos mula sa likuran niya. Nang siya ilumingon, isang pares ng pulang mata ang kumislap mula sa dilim, nakatitig sa kanya. Ang mga matang iyon ay hindi tulad ng sa anumang hayop na nakita niya, may katalinuhan at mali siya sa mga titig nito. Sa isang kisap mata, ang mga mata ay nawala, ngunit sa paligid niya ay muling bumalik ang mga bulong, mas malinaw na ngayon at tila nag-uusap sa isa't isa. Nagpa siya siyang umakyat sa isang maliit na burol upang magkaroon ng mas malinaw na tanawin. Ngunit pagdating niya roon, mas lalo siyang kinilabutan, mula sa itaas, nakita niyang ang kagubatan ay tila walang katapusan. Wala siyang makita ni kahit anong bakas ng baryo o ng daang kanyang dinaanan kanina. Sa halip, ang bawat direksyon ay punang maiitim na puno at makakapal na ulap ng hamog. Habang siya'y nagmamasid, isang malamig na simoy ng hangin ang biglang umihip mula sa likuran niya, at may marahang boses na halos pabulong. Hindi ka na makakauwi, napalingon siya, ngunit wala siyang nakita. Ngunit ang mga salitang iyon ay tumusok sa kanyang isipan at nagdulot ng matinding takot. Bumaba siya mula sa burol at nagpa siyang magpahinga sandali upang isipin ang susunod na gagawin. Naupo siya sa tabi ng isang malaking bato at inilapag ang kanyang itak. Ngunit bago pa niya mailapat ang kanyang likod sa puno, muli niyang narinig ang mga yapak, ngayon ay mas malapit at mas malinaw. Nang bumalikwas siya upang damputin muli ang kanyang itak, nakita niyang may aninong mabilis na dumaan sa harapan niya, ngunit wala siyang maaninag na mukha o anyo. Nagsimulang bumilis ang kanyang paghinga at naramdaman niyang tila umiikot ang kanyang paligid.
Pinikit niya ang kanyang mga mata at muling nagdasal, ngunit kahit ang kanyang panalangin ay tila nilalamon ng katahimikan ng kagubatan. Nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, ang lugar ay tila nagbago. Ang mga punong nasa paligid niya ay hindi na mukhang pareho, ang kanilang mga sanga ay nagmukhang mga kamay na nag-ugnay-ugnay sa ibabaw ng kanyang ulo, bumubuo ng isang dam na tila nagkukulong sa kanya. Sa gitna ng katahimikan, isang mahinang tinig ang muli niyang narinig, Elias ngayon, mas malinaw at mas malapit. Ang boses ay tila nagmula sa isang mahal niya sa buhay, tila si Aling Marta, ang kanyang asawa. Ngunit alam niyang imposible iyon sapagkat malayo siya sa baryo. Gayunpaman, ang pagkakahawig ng tinig sa asawa niya ay halos magpatulo ng kanyang luha. Bahagya siyang nahulog sa tukso na sundan ang boses. Ngunit sa isang sulok ng kanyang isip, naalala niya ang mga kwento ng matatanda, na isa ito sa mga paboritong paraan ng mga aswang para linlangin ang kanilang biktima. Habang siya ay nagdadalawang isip, biglang may malakas na kalabog mula sa itaas ng mga puno. Tumingala siya at nasilayan ang isang nilalang na mabilis na dumaan, may mahahabang pakpak, mga kuko na matutulis, at isang mukha na hindi maipaliwanag kung tao o hayop. Muli itong naglaho sa isang iglap, ngunit ang tunog ng pagaspas ng mga pakpak nito ay nanatili sa kanyang pandinig. Sa puntong iyon, ang takot ni Elias ay umabot na sa sukdulan. Ang kagubatan, na dati tinitingnan lamang niyang isang lugar ng hanap buhay, ay naging isang nakakatakot na labirinto ng mga anino at bulong. Ramdam niyang may mga matang nagmamasid sa kanya, naghihintay ng tamang pagkakataon. At sa dilim ng gabing iyon, alam niyang ang bawat maling hakbang ay maaaring magdala sa kanya sa tiyak na kapahamakan. Sa kalagitnaan ng gabi, habang patuloy na naliligaw si Elias sa kagubatan, ang mga bulong at kaluskos na kanina ipasulpot-sulpot lamang ay naging malinaw at halos nakapalibot sa kanya. Parang may mga anino na gumagalaw sa pagitan ng mga puno, mabilis at halos hindi mahuli ng kanyang paningin. Ramdam niya na hindi na siya nag-iisa, may mga matang nakatitig at mga nilalang na nag-aabang. Muli siyang huminto sa isang maliit na clearing at sinikap na magpakatatag. Itinaas niya ang kanyang itak, ang tanging sandata na mayroon siya. Ang paligid ay naging napakatahimik, halos nakabibingi. Ngunit bigla, mula sa isang sulok ng dilim, may mahinang kaluskos na sinundan ng isang mababang halakhak. "Sino ka?" sigaw ni Elias, ngunit walang sumagot. Ang halakhak ay nagpatuloy, ngayon ay mas malapit, na para bang may naglalaro sa kanyang isip. Maya-maya, isang anyo ang lumitaw mula sa pagitan ng mga puno, isang babae na may mahabang buhok at maputlang balat. Nakasuot siya ng lumang saya at tila isang ordinaryong taga-baryo. Sa unang tingin, mukha itong normal, ngunit nang magsalita ito, ang tinig ay tila may dalawang boses na nag-o-overlap, isang malambing at isang mababa at garalgal. "Elias, halika na, umuwi ka na." Ay napaurong si Elias, at sa kanyang likuran, may isa pang anino ang gumalaw, isang lalaking payat na ang mga mata ay nagliliwanag sa dilim. Ang balat nito ay kulay abo, at ang mga daliri ay mahahaba, may matutulis na kuko. Nang buksan nito ang bibig, nakita ni Elias ang mahabang dila na tila ahas na dumudulas palabas. Naramdaman niya ang kanyang tuhod na bahagyang nanginig, ngunit pinilit niyang tumayo ng matatag. Bigla, isa pang nilalang ang bumaba mula sa mga sanga ng puno, may pakpak na parang paniki, ngunit katawan ng tao, at mga mata na kulay apoy. Ang halimaw ay naglabas ng malakas na huni na umalingaw sa buong kagubatan. Ang mga puno ay tila sumabay sa tunog at ang lupa ay bahagyang umuga. Napaatras si Elias habang pinipigilan ang sarili na hindi bumigay sa takot. Ang babae na unang lumitaw ay muli siyang tinawag, ngunit ngayong mas malapit na ito, nakita niya ang mga ngipin nitong matutulis at ang mga mata nitong nagliliwanag ng dilaw. "Elias, sumama ka na sa amin," wika nito, ngunit sa bawat salita ay lumalabas ang isang mabahong hininga na amoy na bubulok na karne. Sa kabila ng kilabot, naalala ni Elias ang mga payo ng kanyang ama, ang mga kwentong paulit-ulit na ikinuwento sa kanya noong bata pa siya. Isa sa mga iyon ay nagsasabing ang dasal at pananatiling matatag sa loob ay makakatulong laban sa mga aswang. Kaya't dahan-dahan niyang inangat ang kanyang itak at sinabing may matatag na tinig, "Hindi ninyo ako madadala." Ngunit hindi nagpatinag ang mga nilalang. Isa-isang lumabas ang iba pa mula sa dilim, 3 aswang na iba-iba ang anyo, isa ay kalahating baboy damo na may mahabang pangil, isa ay may katawang parang butot balat na parang gutom na gutom,
at isa pa ay nagbabago-bago ng anyo. Minsang lalaki, minsang bata, minsang tila kamag-anak niya. Ang mga mata nilang lahat ay nagliliwanag at ang kanilang mga galaw ay mabibilis at hindi normal. Isa sa kanila ang biglang umatake, tumalon mula sa isang gilid at nagtangkang sunggaban siya. Sa huling sandali, naiusog ni Kaelias ang kanyang katawan at nakaiwas, saka mabilis na hinataw ng itak ang braso ng halimaw. Ang sugat ay naglabas ng maitim at malapot na likido na tila usok na naglalaho. Ngunit sa halip na sumigaw sa sakit, ang nilalang ay ngumiti lamang, ang mga ngipin nitong matutulis ay kumislap sa kaunting liwanag ng buwan. Nagsimulang magtakbuhan ang mga nilalang sa paligid niya, parang mga aninong naglalaro, sinusubukang lituhin siya. Naririnig niya ang mga yapak na paikot-ikot, at paminsan-minsan ay maihahaplos sa kanyang balikat o buhok, ngunit sa tuwing lilingon siya, wala roon ang nilalang. Ang kanilang mga halakhak ay naging mas malakas, parang nagdiriwang sa takot na kanyang nadarama. Upang hindi tuluyang matakot, mabilis niyang hinugot ang maliit na supot na mailamang asin, isang bagay na lagi niyang dinadala bilang pananggalaban sa masamang espiritu, kahit hindi siya lubos na naniniwala rito noon. Kumuha siya ng kaunting asin at ikinalat ito sa paligid habang nagdarasal. Nang makita ito ng isa sa mga nilalang, umatras ito ng bahagya at naglabas ng mababang ungol na tila galit. Doon niya napagtanto na may katotohanan ang mga payo ng matatanda. Ngunit hindi lahat ay natakot. Dalawa sa mga aswang ay nagpatuloy sa paglapit, ang kanilang mga anyo ay nagiging mas nakakatakot, ang balat nila ay tila natutuklap at ang kanilang mga mata ay nag-aapoy. Sa isang iglap, isa sa kanila ang sumugod. Nakipagbuno si Kaelias, nagamit ang kanyang itak upang saktan ito at makawala. Ang laban ay hindi madaling nakakatakot lamang, kundi matindi at mabagsik. Sa gitna ng kaguluhan, napansin niya ang isa sa mga aswang na nagbago ng anyo, ngayon ay mukha na nitong asawa niya, si Aling Marta. Ang tinig nito ay halos kapareho rin ng kanyang asawa, nagsusumamo, Elias umuwi na tayo sundan mo ako. Ngunit hindi siya nagpalinglang. Pinikit niya ang kanyang mga mata at inalala ang mga tunay na mata ng kanyang asawa, mga mata na may pagmamahal at init, hindi malamig at puno ng kasakiman. Binuksan niya ang kanyang mga mata at buong lakas na sumigaw, hindi ka siya, saka muling inihataw ang itak. Muling umatras ang mga nilalang, ngunit hindi sila tuluyang nawala. Sa halip, patuloy silang nagbabantay mula sa dilim, tila nag-aabang ng susunod na pagkakataon. Habang hinihingal at pinagpapawisan, alam ni Kaelias na hindi pa tapos ang lahat, ito pa lamang ang simula ng kanyang pakikipagsapalaran laban sa mga halimaw ng kagubatan. Hingal na hingal at pawisang-pawisan, halos mawalan na ng lakas si Kaelias, matapos ang kanyang matinding pagtakas at pakikipagpalitan ng lakas sa mga nilalang na hindi niya maipaliwanag. Habang patuloy siyang naglalakad ng walang tiyak na direksyon, ramdam niyang bawat sulok ng kagubatan ay puno ng mga matang nagmamasid sa kanya. Ngunit sa kabila ng pagod at takot, nanatili ang isang maliit na pag-asa, isang tinig sa kanyang puso na nagsasabing hindi pa tapos ang lahat at may paraan pa upang makaligtas. Habang naglalakad, napansin niyang ang mga puno ay unti-unting nagbabago ng anyo. Ang mga ugat na kanina ay tila mga kamay na sumusubok kumapit sa kanya ay nagiging mas luma at baluktot. Ang mga dahon ay naging mas malalapad at ang hamog sa paligid ay lumalapot, bumabalot sa kanyang daan na para bang usok. Ngunit sa kabila ng lahat, may kakaibang pakiramdam na nagsasabing mayroong ibang presensya, hindi tulad ng mga aswang kanina, kundi isang mas mapayapang enerhiya. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad, nakarinig siya ng mahinang lagaslas ng tubig. Sinundan niya ito, umaasang baka may batis o ilog na maaaring magsilbing gabay. Sa dulo ng isang makitid na daan na halos tinakpan na ng mga halaman, natagpuan niya ang isang maliit na batis na malinaw ang tubig. Habang iniinom niya ang malamig na tubig upang maibsan ang kanyang uhaw, napansin niya ang isang kakaibang bagay, isang maliit na anting-anting na nakasabit sa isang sanga malapit sa batis. Ang anting-anting ay yari sa kahoy at may mga ukit na sinaunang simbolo. Kinuha niya ito at marahang hinaplos, at agad niyang naramdaman ang kakaibang init na dumaloy sa kanyang mga daliri. Nang maisuot niya ito sa kanyang liig, tila may biglang gumaan sa paligid, ang mga bulong ay tila naglaho, at ang malamig na hangin ay nagkaroon ng bahagyang init. May narinig siyang mahina at matandang tinig na tila nagmumula sa paligid. Kung gusto mong mabuhay, sundan mo ang ilog bagaman nagduda, wala na siyang ibang pagpipilian.
Sinundan niya ang ilog, at matapos ang ilang minuto ng paglalakad, natagpuan niya ang isang maliit na kubo na tila iniwan na ng may-ari. Ang bubong nito ay yari sa kugon at ang mga dingding ay gawa sa lumang kahoy. Ngunit kahit mukhang luma, may kakaibang enerhiya itong hatid, tila ligtas ito sa mga masamang nilalang. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kubo, at laking gulat niya nang makita niyang hindi pala ito iniwan. Sa loob ay may isang matandang babae, marupok at payat, ngunit may matalim at matalinong mga mata. Nakatitig ito sa kanya na para bang alam na niya ang nangyari. Matagal na kitang inaabangan, wika ng matanda. Halika, pasok ka. Hindi ka ligtas sa labas. Nag-atubili muna si Ka-Elias ngunit dahil sa pagod at gutom, pumasok siya. Amoy sa loob ang mga tuyong dahon, mga halamang gamot at usok ng insenso. May mga lumang gamit na nakasabit sa mga dingding, mga anting-anting, buntot ng pagkit, bawang at mga botelya ng kakaibang likido. Sa isang sulok ng kubo ay may maliit na altar na may kandilang nakasindi. Nagpakilala ang matanda bilang Aling Sabel, isang albularyong matagal nang naninirahan sa kagubatan. Ipinaliwanag niya na ang lugar na iyon ay isang idaungan o kanlungan na hindi basta mapapasok ng mga aswang. May mga sinaunang orasyon at proteksyon na nakapaloob sa mga dingding ng kubo, dahilan upang hindi makalapit ang mga halimaw. Mula pa noong kabataan ko, alam ko na ang kagubatang ito, anya. Maraming nagbuwis ng buhay dahil hindi sila naniwala sa mga babala. Mabuti at nadala ka rito ng ilog. Habang pinapainom siya ng salabat at pinapakain ng ilang tuyong prutas, ikinuwento ni Ka-Elias ang lahat ng kanyang naranasan, ang mga bulong, ang mga pulang mata, at ang mga nilalang na nag-anyong kanyang asawa. Tahimik lamang na nakinig si Aling Sabel, paminsan-minsan ay tumatango, tila ba alam na niya ang lahat ng iyon. Ang kagubatang ito, sabi ng matanda, ay tahanan ng mga aswang mula pa noong unang panahon. May kasunduan silang hindi lalabas sa kanilang nasasakupan kung hindi sila gagalawin. Ngunit kapag may naligaw o lumampas sa hangganan, para na rin nilang hinamon ang mga nilalang. Hindi sila basta hayop na mababait, sila'y matalino at mapanlinlang. Kaya nilang baguhin ang kanilang anyo, gayahin ang tinig ng mahal mo, at linlangin ka para maubos ang lakas mo bago sila umatake. Ipinakita ni Aling Sabel ang mga ukit sa dingding ng kanyang kubo, mga sinaunang simbolo at orasyon na nagpoprotekta sa lugar. Ipinaliwanag niya rin na ang anting-anting na natagpuan ni Ka-Elias ay isa sa mga sinaunang gamit ng kanyang angkan na naglalayong tulungan ang mga naliligaw. Hindi lahat ay nabibigyan ng ganitong pagkakataon, dagdag niya. Ibig sabihin, may dahilan kung bakit ka narito at bakit hindi ka pa nila nakuha. Gamit ang ilang dahon at halamang gamot, ginamot ni Aling Sabel ang mga sugat ni Ka-Elias. Ramdam niya ang kakaibang ginhawang dulot ng mga ito, parang may dumadaloy na lakas sa kanyang katawan. Ngunit binalaan siya ng matanda, hindi ka paligtas. Hindi sila titigil hanggat hindi ka nila nahuhuli. Kailangang maghanda ka, sapagkat kung lalabas ka mula rito ng walang proteksyon, mas madali ka nilang masusundan. Ipinakita ni Aling Sabel kay Ka-Elias ang isang mapa ng kagubatan, isang lumang pergamino na may mga guhit ng daan at palatandaan. Tinuro niya ang isang makitid na landas na maaaring magdala kay Elias palabas ng kagubatan, ngunit binigyang diin niya na ito'y puno ng panganib. Kailangang lakasan mo ang loob mo. Dalhin mo ito, sabi niya, habang iniabot ang isang maliit na botelya ng langis na may kakaibang amoy. Ipahid mo ito sa iyong balat kapag may naramdaman kang malapit na silang sumugod. Bago matapos ang gabi, nagturo rin siya ng ilang dasal at orasyon na maaaring magsilbing panangga. Si Ka-Elias ay nakinig ng mabuti, inaalala ang bawat salita at bawat hakbang. Sa kabila ng pagod at takot, muling nagningas ang pag-asa sa kanyang dibdib. Habang siya'y nakaupo sa tabi ng apoy at pinagmamasdan ang mga anino sa dingding ng kubo, alam niyang hindi pa tapos ang kanyang laban. Ngunit ngayon, hindi na siya ganap na walang laban. May kaalaman at proteksyon na siyang magagamit laban sa mga nilalang ng kagubatan. At higit sa lahat, may matandang gabay na handang tumulong sa kanya. Madaling araw pa lang nang ginising ni Aling Sabel si Ka-Elias. Mahina ang liwanag ng buwan na pumapasok sa bintana ng kubo, at ang malamig na hangin ay dumadaloy na para bang nagbabadya ng bagong panganib. Elias, wika ng matanda, ngayon ang tamang oras para umalis ka. Mahina sila kapag nagbabago ang gabi tungo sa umaga, ngunit huwag kang magpapatumpik. Hindi sila basta susuko.
Inihanda ni Ka Elias ang kanyang sarili. Isinuot niya ng mahigpit ang anting-anting sa kanyang liig, ipinaloob sa bulsa ang maliit na bote ng langis na ibinigay ni Aling Sabel, at kinuha ang kanyang itak. Bago siya umalis, binigyan pa siya ng matanda ng isang maliit na supot ng asin at isang tuyong dahon na may ukit na simbolo. Ilagay mo ito sa bulsa ng iyong dibdib, sabi ng matanda. Proteksyon iyan. Ngunit tandaan mo, hindi lamang mga orasyon ang magliligtas sa iyo, kundi ang iyong lakas ng loob. Lumabas si Ka Elias sa kubo at agad siyang sinalubong ng malamig na hamog. Ang kagubatan ay tila payapa, ngunit alam niyang iyon ay isang panlilinlang. Habang naglalakad siya sa makitid na landas na itinuro ni Aling Sabel, bawat kaluskos ng mga dahon at bawat paggalaw ng hangin ay nagiging tila mga bulong na nagbabadya ng panganib. Ang mga puno ay tila nagmamasid, at ang kanilang mga sanga ay parabang nagsisilbing mga kamay na handang humadlang. Pagkalipas ng ilang oras na paglalakad, nakarinig siya ng mahinang pagaspas sa itaas. Tumingala siya at nakita ang isang anino na mabilis na gumagalaw sa pagitan ng mga sanga. Sunod-sunod na pagaspas ng pakpak ang dumagundong, kasabay ng mababang halakhak na pamilyar na sa kanya, ang mga aswang ay muling sumusunod. Humigpit ang hawak niya sa itak at mabilis na naglakad, sinusubukang huwag gumawa ng sobrang ingay. Ngunit hindi nagtagal, isang malakas na huni ang umalingaw-ngaw, isang hudyat na nakita na siya ng mga nilalang. Mula sa kaliwa, isang mabangis na aswang na may katawan ng paniki at ulo ng tao ang bumagsak sa harapan niya, humarang sa daan. Sa likuran niya, may isa pang nilalang na nag-anyong matanda na may malalaking mata at ngipin, ngunit nang sumulyap siya ng muli, nagbago ito ng anyo at naging kamukha ng kanyang yumaong ama. Anak, bumalik ka na, bulong nito. Ngunit hindi nagpalinglang si Ka Elias. Sa halip, iniangat niya ang kanyang itak at buong lakas na sinugod ang nilalang. Tumalo ng unang aswang, ngunit nagawa niyang umatras at ihampas ang itak sa pakpak nito, dahilan para ito ay sumigaw ng malakas na tunog at maglaho sa dilim. Ngunit hindi pa siya nakakahinga ng maluwag ng isa pang halimaw, isang payat na nilalang na halos butot balat, na may mahabang dila, ang sumugod mula sa kanan. Sa huling sandali, naalala niya ang langis na ibinigay ni Aling Sabel. Mabilis niyang binuksan ang bote at ipinahid ito sa kanyang mga braso at leg. Nang hawakan siya ng nilalang, umusok ang balat nito at umatras na tila nasusunog. Ginamit niya ang pagkakataon upang tumakbo. Ang kagubatan ay tila walang katapusan, mga puno at halaman na nagbabaluktot ng landas, para bang nililito siya. Ngunit naalala niya ang payo ng matanda, huwag kang titigil. Kahit anong makita mo, magpatuloy ka lang. Habang tumatakbo, may mga aninong sumusulpot sa gilid ng kanyang paningin, mga mukha ng mahal sa buhay, mga bulong ng kilalang tinig. Isa sa mga ito ay anyo ng kanyang asawa, umiiyak at nagsusumamo, Elias, tulungan mo ako, ngunit pinikit niya ang kanyang mga mata habang tumatakbo at paulit-ulit na inuusal ang dasal na itinuro ni Aling Sabel. Nang muli niyang imulat ang mga mata, ang mga aninong iyon ay naglaho, napalitan ng malupit na halakhak ng mga nilalang. Pagkatapos ng tila walang katapusang pagtakbo, naramdaman niyang humihina ang kanyang mga tuhod. Ngunit bigla, sa malayo, may nakita siyang isang maputlang liwanag, tila may butas sa makapal na gubat. Muli siyang nag-ipon ng lakas at tumakbo patungo roon. Ngunit bago pa siya tuluyang makalabas, 4 na aswang ang sabay-sabay na sumulpot at humarang. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag at ang mga ngipin ay kumikislap sa kaunting liwanag. Wala nang oras para mag-isip. Sumugod si Ka Elias na may matinding sigaw, hinataw ang unang halimaw sa braso at mabilis na umiwas sa mga kuko ng ikalawa. Isinaboy niya ang kaunting asin sa isa pa, dahilan para ito ay magliyab at maglaho. Ang huli ay nagtangkang sunggaban siya mula sa likuran, ngunit sa isang mabilis na pag-iwas, nagawa niyang hampasin ito sa dibdib gamit ang kanyang itak. Sa gitna ng labanan, muling bumalik ang mga bulong, ngunit ngayon, hindi na ito nakakatakot. Parang mga paalala na ng mga aral ng kanyang ama at ng mga tinig ng mga mahal niya sa buhay. Sa halip na panghinaan ng loob, mas lalo siyang lumakas. Sa isang huling pagsugod, nagawa niyang masugatan ang pinakamatinding aswang, at ito'y umatras, kasama ng iba pa, naglaho sa dilim. Hingal na hingal, halos bumagsak si Ka Elias, ngunit hindi siya tumigil. Tumakbo siya patungo sa liwanag at sa wakas ay lumabas sa gubat, sinalubong ng unang sinag ng araw. Ang init ng araw ay dumampi sa kanyang balat,
at sa unang pagkakataon mula nang siya ay maligaw, nakaramdam siya ng tunay na ginhawa. Sa likuran niya, narinig niya ang huling huni ng kagubatan, isang mababang ungol na parang paalala na hindi pa tapos ang lahat. Ngunit para kay Ka-Elias, iyon ay tagumpay. Nakaligtas siya ngayon. Ngunit alam niyang ang kagubatan ay mananatiling nariyan, naghihintay sa susunod na maliligaw. Habang unti-unting lumilitaw ang araw sa silangan, naglakad si Ka-Elias ng mabagal palabas ng kagubatan. Ang bawat hakbang ay mabigat, hindi lamang dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng mga alaala at takot na kanyang naranasan. Sa bawat tunog ng mga ibon at kaluskos ng mga dahon, napapalingon siya, tila inaasahan na muling lilitaw ang mga halimaw na halos kumitil ng kanyang buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, ibang init ang hatid ng araw, isang katiyakan na ligtas na muna siya. Sa pagdating niya sa gilid ng baryo, sinalubong siya ng mga aso na tahol ng tahol, at ilang mga kapitbahay ang nagulat nang makita siya. Ka-Elias? Diyos ko, akala namin ay hindi ka nababalik, sigaw ng isang matandang lalaki na mabilis na lumapit sa kanya. Payat at puno ng sugat ang katawan ni Elias, at ang kanyang mga mata ay tila mas malalim at mas mabigat kaysa dati. Agad siyang inalalaya ng mga kapitbahay patungo sa kanilang kubo. Nang makita siya ng kanyang asawa na si Marta, bumagsak ito sa luha at niyakap siya ng mahigpit. Akala ko na wala ka na sa akin, bulong ni Marta habang nanginginig ang tinig. Hindi agad nakasagot si Ka-Elias. Sa halip, niyakap niya ng mahigpit ang asawa, marahang hinaplos ang buhok nito, at bumulong, hindi ako papayag na iwan ka. Pagkatapos malinis ang kanyang mga sugat at mabigyan ng pagkain, nagsimula siyang ikwento sa kanyang asawa at ilang malalapit na kapitbahay ang lahat ng kanyang naranasan. Sa una, may mga nagdududa, parang hindi nila kayang paniwalaan ang kanyang kwento. Ngunit habang ikinukwento niya ang bawat detalye, ang mga bulong, ang mga anino, ang kubo ni Aling Sabel, at ang mga halimaw na nagbago ng anyo, unti-unting nagbago ang mga ekspresyon sa mukha ng mga nakikinig. May ilan na nag-sign of the cross, may ilan na nagtakip ng bibig, at may iba na napayuko, para bang may naaalala. Isang matandang babae sa baryo, si Lola Minda, ang unang nagsalita. Sinabi ko na sa inyo noon pa hindi biro ang kagubatang iyon. May mga kasunduan tayong dapat igalang. Mabuti at may gumabay sa'yo, Elias. Napatingin si Elias sa mga mata ni Lola Minda at nakita niya roon ang parehong takot at kaalaman, tila alam nito ang katotohanang matagal nang ikinukubli ng mga matatanda. Sa mga sumunod na araw, nag-iba ang kilos ni Ka-Elias. Dati-rati, isang masayahin at palabirong mag-uling lamang siya. Ngunit ngayon, madalas siyang tahimik, malalim kung mag-isip at mas maingat sa bawat hakbang. Ang dating simpleng kagubatan para sa kanya ay naging isang lugar na puno ng lihim at panganib. Minsan, habang nag-ipon ng uling, mahuhuli siya ng kanyang asawa na nakatingin lamang sa malayo, tila nagbabantay sa mga aninong gumagalaw. Hindi rin niya malimutan si Aling Sabel. Sinubukan niyang hanapin muli ang kubo nito makalipas ang ilang linggo, dala ang kaunting pasalubong bilang pasasalamat. Ngunit kahit gaano niya hanapin ang daan na itinuro noon ng ilog, hindi na niya muling nakita ang batis, ang anting-anting na lugar, o ang kubo. Para bang naglaho ito kasabay ng umagang nagligtas sa kanya. Ang tanging patunay na hindi lamang ito guni-guni ay ang anting-anting na suot pa rin niya sa kanyang liig, mainit pa rin tuwing gabi, para bang nagbabantay. Naging usap-usapan sa baryo ang kanyang karanasan. May mga nagbiro at nagsabing baka dala lamang ng gutom at pagod ang kanyang mga nakita. Ngunit may ilan na tahimik na nagsabing sila man ay may narinig ng katulad na kwento, mga nawawala at hindi na bumabalik, o mga nagbabalik na hindi na kailanman naging katulad ng dati. Sa bawat pagdiriwang at pagtitipon, si Ka-Elias ay nagiging sentro ng mga tanong. Ngunit hindi niya na ikinuwento ang lahat ng detalye. Ang iba ay masyadong nakakatakot o masyadong sagrado para ibahagi. Lumipas ang mga buwan at muling bumalik si Ka-Elias sa kanyang gawain bilang mag-uling. Ngunit ngayon, may dala na siyang asin sa bulsa, isang maliit na bote ng langis at dasal sa kanyang puso. Bawat hakbang sa kagubatan ay mas maingat, bawat pagputol ng kahoy ay sinasamahan ng maikling panalangin. Hindi na niya tinitingnan ang kagubatan bilang simpleng lugar ng kabuhayan. Ito na ngayon ay isang lugar na may buhay, may mga mata, at may mga lihim na hindi dapat bastusin. Minsan, sa gitna ng katahimikan ng gabi, may maririnig pa rin siyang mga mahinang bulong mula sa malayo, hindi na kasing lakas ng dati,
ngunit sapat para ipaalala sa kanya ang gabing iyon. Sa bawat pagdampi ng hangin sa kanyang mukha, naiisip niya ang mga aswang na nagkukubli sa dilim, naghihintay ng susunod na pagkakataon. Ngunit ngayon, hindi na siya gaanong natatakot. Alam niya na may paraan para lumaban at may mga nilalang ding handang tumulong, gaya ni Aling Sabel. Isang gabi, habang nakaupo sila ng kanyang asawa sa labas ng kanilang kubo at pinagmamasdan ang mga bituin, bumulong si Marta. Iba ka na ngayon, Elias, parang mas malakas ka, mas matatag. Ngumiti siya ng bahagya at sumagot, hindi ako ang nag-iba, natuto lang ako na ang mundo ay mas malaki at mas misteryoso kaysa akala natin. Mula noon, naging tahimik ngunit masigla ang kanilang buhay. Si Elias ay hindi na muling naligaw, ngunit sa bawat batang magtatanong tungkol sa kagubatan, lagi niyang sinasabi, makinig kayo sa matatanda. Igalang ninyo ang mga lihim ng kagubatan. Dahil may mga bagay na mas mabuti nang hindi makita, at may mga nilalang na mas mabuti nang hindi maistorbo. At sa tuwing sumisikat ang araw sa silangan, habang pinagmamasdan niya ang liwanag na dumadampi sa mga puno, alam ni Elias na hindi siya muling magiging katulad ng dati. Ang kagubatan ay hindi na lamang lugar ng uling at kahoy, ito ay naging paalala ng hangganan ng tao at ng mga nilalang ng dilim. Ang kanyang karanasan ay hindi lamang kwento ng takot, ito ay naging babala, isang alamat na ipapasa niya sa mga susunod na henerasyon. Sa bawat halakhak ng hangin at bawat aninong gumagalaw sa dapit hapon, alam niyang naroon pa rin ang mga aswang, hindi na para atakihin siya, kundi para ipaalala na ang kagubatan ay may sariling buhay. At sa kanyang puso, dala niya ang mga aral, ang tapang ay hindi kawalan ng takot, kundi ang pagpili na lumaban sa kabila nito. At 3.